sinasabing ang mukha ay salamin ng kaluluwa. Pero paano kung ang mukhang iyong minahal ay isa lamang maskara? Isang mapanlinlang na ganda ang nananahan sa dilim, naghahanap ng buhay na sisira sa bawat pangako. Sa likod ng malapursilanang balat may itinatagong lihim na kayang pumatay. Hanggang saan mo kayang ipaglaban ang pag-ibig? Kung ang katotohanan ay isang bangungot, tunghayan ang kwento ng pagsinta, ng pagtataksil, at ang tunay na anyo ng puso. Ito ang Painted Skin. Sa isang panahong pinaghaharian ng digmaan, takot, at mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao, namuhay ang sangkatauhan sa gitna ng pag-asa at pangamba. Sa mundong ito, hindi lahat ng halimaw ay may pangil, at hindi lahat ng tao ay may malinis na puso. Ang pelikula ay naganap noong huling bahagi ng Dinastiyang Qin o simula ng Dinastiyang Han. Sa isang malamig na araw ng digmaan, isang kilalang ngaon general ang naglakbay kasama ang kanyang hukbo. Kilala siya sa kanyang tapang at dangal. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas, may kalungkutan sa kanyang puso. Sa gitna ng isang wasak na nayon, matatagpuan niya ang isang babae na hindi ordinaryong nilalang. Ang dalaga ay isang espiritong nabubuhay sa pamamagitan ng pagnanakaw ng puso ng tao. Upang makalapit sa mga biktima, nagsusuot siya ng balat ng tao, isang magandang anyo upang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Sa likod ng kanyang maamong mukha ay isang nilalang na uhaw sa buhay. Ngunit matagal nang nawawala ang tunay na damdamin. Sa gitna ng disyerto, sinalakay ni General Wang Sheng at ng kanyang mga tauhan ang kampo ng Xiongnu. Isang dalagang tila walang muwang, mahina, tahimik at sugatan. Ang hindi alam ni Wang, ang dalaga ay isa palang dark fox spirit na kumakain ng puso ng tao upang mapanatili ang kanyang ganda at kabataan. Naawa ang general at dinala niya si Xiao Wei sa kanyang tahanan upang alagaan. Sa tahanan ng general, naroon ang kanyang asawa, na si Pei Rong, isang babaeng kilala sa kanyang kabutihan, katapatan at tahimik na lakas. Mahal niya ang kanyang asawa ng buong buo at handa siyang magsakripisyo alang-alang sa kanilang pagsasama. Ngunit mula nang dumating ang misteryosang babae, nagsimulang magbago ang lahat. Nagkaroon ng gulo ng umibig ang si Xiao Wei sa general na may asawa na. Nagaganap ang sunod-sunod na mahiwagang patayan sa lungsod kung saan dinudukot ang mga puso ng biktima.
May isa pang love triangle sa kwento sa pagitan. Nina Wang Sheng, Pei Rong at Pang Yong. Si Pang Yong ay dating general at kasamahan dot ni Wang na dati ring umiibig kay Pei Rong. Ngunit si Wang ang pinakasalan nito. Dahil sa aking kagandahan at kapangyarihan ni Do Xiaowei, marami ang kanyang nililiman. Nagsimulang maghinala si Pei Rong kay Xiaowei. Ito ay matapos siyang babalaan ng isang manghuhula. Ngunit ang matanda ay natagpo ang wala ng buhay. Sinabi ni Pei Rong ang kanyang hinala sa misteryosong mapadalaga sa kanyang asawang general. Ngunit di naniwala ang general. Para sa general, siya ay isang nilalang na kailangang protektahan. Tumindi ang hinala ni Pei Rong nang mapansin niyang hindi dumugo ang sugat ni Xiaowei nang aksidente itong mahiwa. Kasabay nito, napapansin ng asawa ng general ang pagbabago. Ramdam niya ang malamig na distansya ng kanyang asawa at ang lihim na tensyon sa kanilang tahanan. Sa kabila ng sakit, pinili niyang manahimik, umunawa at manatiling tapat. Habang papalapit ang katotohanan, lumalala ang sitwasyon. Kinakailangan ng espiritu na pumatay upang mabuhay. Ngunit bawat pusong kanyang kinukuha ay mas mabigat sa konsensya. Ang pagmamahal na hindi niya inaasahang maramdaman ay nagiging dahilan ng kanyang pagdurusa. Humingi ng tulong si Pei Rong kay Pang Yong na noon ay nakipagkaibigan na sa isang baguhan at batang demon hunter na si Xia Bing. Ang mga pagpaslang ay ginagawa pala ni Xiaoyi, isang chameleon spirit na may lihim na pagtingin kay Xiaowei at siyang nagbibigay sa kanya ng mga puso. Ilang beses nakasagupa ni Pang Yong si Xiaoyi, ngunit laging nakakatakas ang espiritu. Ngunit habang tumatagal, may kakaibang bagay na nangyayari. Ang espiritu na sanay lamang umibig sa sarili at mabuhay, sa kasinungalingan ay unti-unting nakakaramdam ng tunay na emosyon. Ang puso niyang matagal ng patay ay tila muling nabubuhay. Sinubukan ni Pang Yong at Xia Bing na ibunyag ang tunay na pagkatao ni Xiaowei sa harap ni Wang Sheng.
Ngunit napanatili ni Xiao Wei ang kanyang disguise. Kaya lalong nagalit sina Pei Rong at Xiabing. Para sa espiritu, ito ay isang pagkakataon upang ang pusong minimiti ay malapit ng maagaw. Unti-unting nahulog ang loob ng general sa dalaga. Hindi dahil sa pisikal na kagandahan lamang, kundi dahil sa kanyang kahinaan at tila inosenteng pagtingin sa mundo. Dahil sa selos sa paglapit ni Xiao Wei kay Wang Sheng, tinangka ni Xiao Yin na patayin ang general, ngunit naitaboy siya. Sa huli, pinalayas ni Xiao Wei si Xiao Yi kahit binalaan. Siya nito na hindi posibleng magmahalan ang tao at demonyo. Isang gabi, nakita mismo ni Pei Rong si Xiao Wei habang binabalatan ang sariling balat na nagbunyag ng kanyang tunay na anyo. Ang kagandahan ay naglaho at ang halimaw sa ilalim ng balat ay nasilayan. Nagkasundo ang dalawa. Ititigil ni Xiao Wei ang pagpatay kapalit ng pag-alis ni Pei Rong bilang asawa ni Wang. Pinainom ni Xiao Wei si Pei Rong ng isang lason na naging sanhi ng pamumuti ng buhok nito at ang pagmumukhang demonyo. Inakala ng mga mamamayan na si Pei Rong ang salarin. Ngunit bago pa siya mapatay, nailigtas siya nina Pangyong at Xiabing. Nang dumating si Wang Sheng sa kinalalagyan nila, nangako siyang papatayin si Pei Rong kung ito nga ang demonyo. Ngunit ipinahayag pa rin ang pagmamahal sa asawa.
Peirong na magpakamatay gamit ang punyal ni Wang. Ibinunyag ni Pang Yong na si Xiao Wei ang tunay na demonyo. Dito na-realize ni Xiao Wei na hinding-hindi siya mamahalin ni Wang. Sa harap ni Xiao Wei, nakiusap si Wang na buhayin si Peirong. Sinabi ni Wang na mahal niya si Xiao Wei. Ngunit dahil may asawa na siya, nagpakamatay rin siya sa harap nito. Sinubukan niyang buhayin si Wang gamit ang kanyang kapangyarihan. Ngunit pinigilan siya ni Xiao Yi. Naglaban sina Pang Yong at Xiao Yi hanggang sa mapatay ang espiritu. Ngunit namatay din si Pang Yong. Sa huli, ginamit ni Xiao Wei ang kanyang buong kapangyarihan upang buhayin ang lahat ng namatay sa kuweba. Natapos ang pelikula na ipinapakitang tunat ng si Xiao Wei ay nagbalik sa anyo ng isang puting soro. Wala ng kapangyarihan at pagkatao. Matapos isakripisyo ang lahat para kina Peirong at Wang Sheng. Thanks for watching.